Etong si PocoPad M1, it is a mid-range tablet. Mas mataas ng konti yung performance niya kaysa yung sa mga tablet na nasa mga 10,000 yung price. Kasi meron tong Snapdragon 7S Gen 4. Especially na pag nabili mo to in a discount, magiging sulit talaga to na tablet for you. Let's talk about this tablet and yung kanyang features. Kung bakit ba ako na-hype dito. Let's go with the unboxing experience. The PocoPad M1 comes with a typical black and yellow box. Sa lahat ng mga device na bibilin mo with Poco, ganito talaga yung unboxing experience. Kasama mo na makukuha yung tablet together with a 33W charger and yung charging cable. Meron to siyang accessories, merong Bluetooth keyboard tsaka smart pen. They're actually sold separately. Nga pala yung tablet, wala siyang free screen protector or folio case. May mga ibang tablet pag binili mo, may kasama na silang free folio case and screen protector. Eto wala. Those items like the case and the screen protector are essential items para maprotektahan yung tablet mo. I would highly recommend na bumili ka na lang ng folio case, just like what I have here kasi may available naman online. This tablet has a slim design and a very big screen. Meron siyang 12.1-inch IPS LCD screen. And meron daw tong metal unibody design. Kahit na yung mga tablets na 10,000 and below, meron silang metal unibody design. Yung sides niya tsaka yung back is one aluminum material. Yung full dimensions in weight niya naman, yung height niya is 279.80 mm, yung width is 181 and 65 mm, yung thickness is 7.5 mm, tsaka yung weight is 610 grams. So kahit malaki yung screen, medyo handy pa rin siya hawakan kasi nga slim and lightweight lang siya. And yung color options niya, meron siyang blue or gray. Paborito ko tong color na to for this device. Now, doon naman tayo sa display and audio quality. This display also has 2.5K resolution. That's 2560 by 1600 and 249 ppi. It has a very clear display, okay? So more than yung mga makikita mo sa mga budget tablets. Meron din siyang up to 120Hz refresh rate, and as usual, it's certified with low blue light, flicker-free, and circadian-friendly. Okay sa mga may sensitive yung mata o kaya nag-iingat sa mga mata nila. Meron ka ring reading mode, adaptive colors, tsaka Dolby Vision support. Meron siyang mga adaptive enhancements when you're viewing your movies in shows or whenever naglalaro ka. Plus, the display supports 12-bit color depth. So, hindi lang siya 10-bit, hindi lang siya 8-bit, mas wider yung color gamut niya. And the overall display quality is better. Naka-Widevine L1 certification na rin to. Kung mag-stream ka ng movies sa Netflix, HBO Max, Disney Plus, naka-full HD streaming ka. Hindi siya bitin sa quality. Well, hindi naman lahat maganda sa display na to. Wala siyang wired video out kasi naka-USB 2.0 lang yung port niya. Kasi kailangan mo ng at least USB 3.0 para makapag-wired video out ka. Pwede mo naman siyang gamitan ng screencast on compatible devices using supported apps. Doon naman sa audio experience, like most tablets, meron tong quad speakers and it's also tuned by Dolby Atmos. Meron ka ring sound equalizer. Kung gusto mo pang i-further customize yung audio experience mo, pwedeng-pwede sa mga sound profiles na available dito. Yung 4 na speakers niya ay super lakas, buong-buo yung tunog kahit na naka-max volume. Doon naman tayo sa performance with the Snapdragon 7S Gen 4. This is an overclocked version of the Snapdragon 7S Gen 3. And mas nakakatulong pa doon kasi yung PocoPad M1 meron siyang 8GB of RAM na LPDDR4X and 256GB of storage na UFS 2.2. Now, yung storage niya is also expandable to 2TB of microSD card. Wala siyang SIM card slot, meron lang siyang SD card slot. Yung touch sampling rate niya naman is up to 240Hz with a pen and 360Hz while gaming. Kung titingin tayo sa benchmark scores niya, with the Antutu V10, aabot siya ng 817,000. Kasi kung dun ka sa mga budget option like the Helio G99, G100, aabot ka lang sa mga 440,000 with the Antutu V10 score sa mga ganong chipsets. Ito maganda kasi double the performance. Yung Geekbench CPU score niya naman is 1,200 single core, 3,302 sa multi-core. Tsaka yung GPU score niya is 4,795. Mas smooth yung experience mo dito when you're using it on a daily basis. Now, doon naman tayo sa multitasking and daily use. Sa feature ng device na ito, na-impress ako sa split screen and floating window system niya. May 3 dots siya sa taas on each app
para makapag-switch ka kagad ng view. Pwede mo siyang i-full screen, split screen, o kaya i-floating window on the fly. It's a smoother experience kung nagmo-multitasking ka. Now for productivity naman, CapCut video editing is very smooth. Nakapag-edit ako, nakapag-split ng clips, add ng effects, add ng animations, walang problema. Tapos pag export mo rin ng video, okay rin yung speeds niya. Pag nag-i-edit ka rin ng mga design sa Canva, smooth din siya, wala ring lag, and pwede ka pang mag-split screen. Sa isang screen meron kang Canva, sa isang screen pwede kang mag-music o kaya mag-YouTube, pwede. Siyempre for productivity, gumagamit ka rin ng Google Chrome, Google Sheets, tsaka Google Docs mo, diba? Pwede mong i-split screen silang lahat, tsaka i-floating window, walang problema. Once again, pwede mong ipagsabay yung pag-work mo while watching a video o kaya listening to music para hindi ka masyadong mabored. Kahit pa sa gaming, pwede kang mag-split screen ng dalawang games, depende kung compatible sila. And kung gumagamit ka rin ng Viber and WhatsApp, pwede mo rin itong gamitin as a connected device. So ilalagin mo lang yung phone number mo, and pwede ka nang makareceive ng messages and calling here. Doon naman tayo sa gaming performance. Yes, kahit na malaki yung screen ng tablet na to, pwede ka pa rin mag-games dito syempre. Kung maliit yung kamay mo, syempre mag-a-adjust ka lang ng konti kasi malaki nga yung tablet Yung mga cellphone na sa mga 6-inch yung screen. Ito, doble yung screen niya. May mga game siya na unlock yung 120 FPS. So, kung mahilig ka sa Honor of Kings, tsaka Blood Strike, meron kang 120 FPS with this tablet. Okay na okay siya on those two games. Fully tested ko na, pwede mo ma-unlock yun dito. Sa ibang sikat na games like Mobile Legends, CODM for MP mode or VR mode, 60 FPS lang yung makukuha mo. Very stable and very playable din. Hindi naman siya nag-frame drops. Now for the heavy games, hindi siya masyadong optimized on heavy games like Genshin Impact, Wuthering Waves, tsaka Where Winds Meet. So yung mga games na yun, medyo demanding din and hindi pa rin enough yung performance niya. So makakuha tayo ng mga stable 30 FPS. Minsan nagpa-frame drop siya to 20 FPS and above. Very playable experience but not too smooth. Kasi kung gusto mo talaga ng gaming performance dun sa mga mabibigat na games, kumuha ka talaga ng chipset na mas malakas. Like all other Android tablets, pwede ka rin mag-connect ng Bluetooth controller here. Kagaya nitong 8-bit Do Ultimate 2 controller ko. So easy to connect. And nga pala, for the fans of gyroscope, this tablet has a gyroscope sensor. So magagamit mo yun with shooter games like CODM and Blood Strike. Napag-usapan na natin yung gaming performance, doon naman tayo sa battery and charging. Ilang oras mo bang magagamit ang tablet na to? And gaano ba siya katagal i-charge? Isa to sa tablet na may pinakamalaking battery sa ngayon. Monster battery 12,000 mAh with 33 watts of fast charging and 27 watts of reverse charging. Pwede mong i-charge yung other phones mo, other tablets, or yung mga earphones. Kahit naka 33 watts charging siya, mafu-fully charge mo siya ng 3 hours. Ganun katagal. So yung 12,000 mAh battery, magagamit mo siya for 16 hours of basic use. Kung gusto mo mag-gaming, mga 8 hours. Now, yung tablet na to, walang bypass charging. So yung mga Xiaomi device, Redmi, Poco, wala silang proper na bypass charging talaga. Which is essential kung heavy user ka or gamer. Sana, gayahan nila yung other brands na kahit na budget device like for Tecno, Infinix, meron silang bypass charging. Isasaksak mo lang yung charger niya tsaka cable. Doon na siya mahatak ng power, hindi niya na ginagamit yung battery. Pag-usapan ko sandali yung accessories and pen support. So, meron tayong Poco Pad M1 keyboard nga and the Poco Pencil. Surprisingly, gumagana naman siya sa Redmi Smart Pen. Madali naman yung connection niya, tsaka yung Bluetooth keyboard, madali rin yung connection. Maganda yung writing and drawing response niya, merong palm projection, tsaka meron din siyang scribe function. Isusulat mo yung letter tapos magre-register yung letter as a text. Both the keyboard and the pencil has a premium feel. Ito rin yung isa sa mga impressive things about Redmi and Poco. Yung quality ng accessories nila maganda talaga. Mas mataas yung presyo ng mga device nila compared to budget options, but the quality is definitely better. Doon naman tayo sa mga features of this tablet. This tablet runs on HyperOS 2 na based sa Android 15. Marami siya ng mga basic features with Android 15 like Google Assistant, Google Gemini, Circle to Search, Quick Share, and more. So may limitation lang siya ng konti. Wala siyang PC mode or workstation mode. So this is more of a budget device, so wala siya ng ganun. But meron naman siya ng Xiaomi interconnectivity features. Kung meron kang other Xiaomi device, makukontrol mo yung phone mo directly on this tablet using the home screen plus. And you can transfer pictures and files between your tablet and your phone. Meron ka ring shared clipboard.
You can copy text and images on the tablet and then i-paste mo siya sa phone or tablet mo, vice versa. Plus, you can have call sync. You can connect your phone to your tablet para ma-receive mo yung calls from your phone to your tablet if you like. So yung kailangan mo lang gawin, mag-login ka sa same Xiaomi account on both device. Pwede ka mag-login using Google. Tapos, iti-turn on mo lang din yung Bluetooth on both device and dapat naka-connect sila sa the same Wi-Fi connection. And marami din tong fun and extra features yung tablet na to. Dito tayo sa lock screen styles. Marami kang pwedeng pagpiliang designs pag naka-lock screen yung phone mo. Now, pwede mo rin i-change yung icon colors nito. From the default, pwede mong gawing green, blue, plus it has the second space, which is a pioneered feature by Xiaomi. Okay, so basically, meron kang second system na pwede mong i-set up na hiwalay sa main system mo. Kunyari, dito sa main system, andito nakasave yung lahat ng apps mo, mga games mo, yung mga pictures mo. Tapos yung sa second space, yung mga, secret files mo na tinatago, yung mga banking apps mo na secured, na ayaw mong ma-access ng iba, itago mo doon. So, maliban sa second space, meron ka ring dual apps. You can duplicate apps para makapag-login ka sa dalawa mong account. Kunyari, si Facebook, mag-login ka sa personal profile mo and then sa kabila, another personal profile, or sa WhatsApp na, different numbers. Pwede. And the tablet also features face unlock, pero wala siyang fingerprint unlock. And now, lastly naman, syempre, yung tablet natin, meron din yung camera. So, this one has a rear camera of 8MP and a front camera of 8MP. And yung maximum video recording niya is 1080p at 30fps. This is still very usable for simple video recordings and most especially na sa mga online meetings. Actually, yun na lahat yung gusto kong pag-usapan with this tablet. I'm super impressed with this tablet, especially na once again, pag makukuha mo siya on a discounted price kasi super sulit nga yung makukuha mong features. Na-impress din ba kayo sa tablet na to or hindi? You can comment down if you like. And kung gusto nyong bilhin tong PocoPad M1 or the Poco F8 Ultra tsaka yung mga accessories nito, you can go ahead and check the links below. Now, meron din akong Poco F8 Ultra review coming up. Abangan nyo yun. And I'm gonna go ahead and test the Snapdragon 8 Elite Gen 5 sa mga games. At saka mga coolers din. Kasi nag-iinit nga tong chipset na to. And gusto kong itest yung performance niya sa mga flagship coolers like Red Magic, FlyDG, Black Shark, and more. Pwede kayong mag-follow sa akin if you wanna see those reviews. Thank you so much sa panonood. And abangan nyo next time yung mga uploads ko. Take care naman. Bye-bye.